So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, i-review rin natin finally itong napakalupit na budget smartphone today, which is the Infinix Smart 9. Maganda kaya to? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, finally re-review na rin natin itong Infinix Smart 9. So pagpasensyahan nyo na sa mga delay reviews natin, kaya puro green wheels tayo ngayon kasi sobrang busy. Pero syempre magpo-focus na rin tayo more on contents natin is mga reviews ng smartphone. So abang-abangan nyo lang yan. At marami nagre-request, babalik natin ng throwback series. So yan, magta-throwback series ulit tayo. Stay tuned lang mga ka-J-Vlog, more content to come ngayong November and December. So yun, ang topic natin for today is the Infinix Smart 9, isa sa pinakamabentang smartphone ngayon na sobrang mura lang. Biruin man mga ka-J-Vlog, ang SRP neto is 3,999 pesos or almost 4,000 pesos sa meron 3GB of RAM and 64GB of internal storage. Pero ito yung malupit. Nung launch date neto, so shoutout sa mga naka-purchase neto nung launch date dahil nakuha lang to ng super duper mura. Nakuha ko lang to ng 2.8, 3GB 64 nung launch date. Pero ngayon sa Shopee, back to normal. Ang presyo niya ngayon is 3.8, 3.819, pero kung meron kayong discount na voucher, ay makuha nyo lang to ng 3.470. So, mura pa rin, di ba, mga J-Vlog? So, very affordable itong Infinix Smart 9. Kaya, sa mga gusto mag-purchase nito, wag na kayo magdalawang isip pa, mga J-Vlog. Tingnan nyo, ang Tecno Spark 30C is MediaTek Helio J81 din. Kapareho lang ng Infinix Smart 9. Kaya, maganda siyang i-recommend din mga ka-J-Vlog dahil the MediaTek Helio J81 chipset for a budget smartphone ay maganda rin naman yung performance niyan. Nakapag-game test na rin tayo sa ganyan chipset at nakaka-handle din naman siya ng mga modern games tulad na lang ng ML, Honor of Kings, COD at marami pang iba. Kaya dito sa ating full review, ayan, i-discuss natin kung ano ba ang mga gandang features ng Infinix Smart 9 at kung bakit maganda rin siya i-consider i-purchase ngayon 2024. At kung interested din pala kayo i-purchase ang Infinix Smart 9, kung mag-alala mga ka-J-Vlog, ilalagay ko po yung link niyan sa description box, i-check nyo na lang. So next mga ka-J-Vlog, gusto kong i-share sa inyo yung mga magandang features na itong Infinix Smart 9 at kung bakit maganda siyang i-purchase ngayon 2024 lalo na magdi-December na. Magandang pang regalo or personal phone. Number 1 sa display. Display dito is sobrang solid. Sa presyo na 3,000 pesos ay meron na kayong malaking display na 6.7 inches. Hindi lang doon mga J-Vlog nagtatapos. Dahil sa presyo na 3,000 ay naka 120Hz screen refresh rate na ang Infinix Smart 9. Biruin mo sa grabe talaga Transsion or Infinix. 120Hz, 3,000 pesos ay sobrang solid naman nun, di ba? Usually, dati nakikita lang natin ng 120Hz sa mga super expensive na smartphone, mga mid-range. Pero ngayon sa budget ay nakikita na natin ng 120Hz. Tapos, HD plus 720p resolution, din ako magreklamo dyan. I think minimum na rin yan sa mga ganitong smartphones. Hindi pa naman yan pangit na resolution kasi HD pa rin yan. At sobrang solid naman din, bumawi siya sa mga ibang specifications sa punch hole display pang Infinix Smart 9. Next, sa chipset. The chipset is MediaTek Helio J81. Nagustuhan ko yung J81 lalo na sa mga ganitong presyo na smartphone, yung super duper mura. Nakapag-game test na ako dito, ML is playable, COD playable din, and Honor of Kings. So, matataas din naman yung mga available settings sa ML. Kaya kung ML ang pag-uusapan, definitely kaya yan i-handle ng Infinix Smart 9 mga J-Vlog. So, chipset itself, hindi siya mabagal, tapos mura pa siya. Next dito mga J-Vlog, yung dual speakers ng Infinix Smart 9. Biruin mo, 3,000 pesos. Dual steer speakers na. Again, karamihan natin nakikita ang dual steer speakers sa mga mas expensive side na smartphones, lalo na sa mga higher entry or mid-range, diba? Pero, 3,000, tapos dual steer speakers, solid na solid. Sobrang sulit nun mga J-Vlog 4. Kasi syempre, mas prefer ko yung dual steer speakers for immersive sound at magandang bass quality. Next mga J-Vlog is of course the design. The design itself is mukha talaga siyang 15 Pro Max. Dito ko na-resemblance yung natural titanium ng 15 Pro Max ko. So, magandang design nito, very sleek, very premium. Akala nyo talaga titanium yung gilid nito pero hindi po plastic lang siya. So, ganyan kalupit etong Infinix Smart 9. Nagmumukha siyang premium. Hindi makakalain na 3,000 pesos lang itong smartphone na to. So, for me, check ang design ng Infinix Smart 9. Nagustuhan ko siya. So, yun mga J-Vlog, so far yung mga nagustuhan ko yung features dito sa Infinix Smart 9.
So kung interested nga kayo mag-purchase dito, I hope nakatulong itong mga sinabi kong mga gandang features nitong smartphone na to. Pero syempre hindi lang tayo nagtatapos dyan. Meron din siyang mga downside. Unang-una yung charging rate. The charging rate is 10 watts. For me, is a big no-no na yun, kahit na murang smartphone. Okay sana kung ilalagay mong charger sa box is 10 watts. Reasonable yun, hindi na ako magreklamo dun. Pero sana yung kapasidad niya ay hindi lang nalimitahan sa 10 watts. So sana kahit support lang siya ng 18 watts, much better kasi pwede natin magamitan ng mga ibang fast charger na smart na pwede natin siyang gamitan ng ibang fast charger, di ba? Pero hindi, nakalimit lang siya sa 10 watts kaya very hassle mag-charge dito lalo na sa 5,000 mAh battery capacity. So yun lang mga J-Vlog so far, yung pros and cons ng Infinix Smart 9. And I hope nakatulong itong mga sinabi ko sa inyo kung nagde-decide kayong bumili nitong smartphone na to. So explore natin yung design at build quality nitong Infinix Smart 9. Kung makikita nyo naman is, yung design niya is very identical talaga sa 15 Pro Max. Meron akong 15 Pro Max dito, lalo na yung natural titanium. Ayan, dun ko nare-resemblance yung itsura nito. Ayan, tingnan nyo naman, di ba? Parang magkamukha lang. And yung gilid na ito, tingnan nyo naman, parang kamuhang-kamuha niya rin yung titanium build ng iPhone. So, napaka-solid nung ginawa dito ni Infinix na ang ganda ng design niya. Very premium, very slick din, kumbaga. At nakakaiba rin yung camera module niya compare sa mga ibang Transsion na kamuhang-kamuha talaga yung iPhone when it comes sa camera module. Dito kasi is, mukhang iPhone 11 is yan. Ganda, matte finish, lalo na tong gray na to. Right side is frame din is matte finish overall. Tapos meron tayong dual camera setup dito. And meron tayong I think light sensor to tapos flash. Dito naman sa right side nandito yung power button and or fingerprint scanner and volume rocker. Meron tayong secondary speaker grills. Sa left side is yung SIM tray. Sa baba naman is a 3.5mm headphone jack, microphone, Type-C, at yung kanyang main speaker. And syempre, napakalaki rin ng screen ng Infinix Smart 9 with 120Hz screen refresh rate pa to mga J-Vlog. Solid na solid. Tapos pag mag-scan kayo ng Face Air, nagiging dynamic island siya. Ang nakakalungkot lang dito is Android Go edition nito pero MediaTek Helio G81 to. I don't know bakit ginawa ni Infinix na ganyan yung itong Infinix Smart 9 na kaya naman siguro i-handle yung full na Android system, di ba? So okay yung design nito for me, napakaganda at magandi naman itong Infinix Smart 9. So biometrics test tayo dito sa Infinix Smart 9. Try natin yung kanyang fingerprint scanner and yung face unlock. So start tayo. So pagdating sa fingerprint scanner, fast and accurate siya. Next is face unlock. Face unlock, kung makikita nyo, mabilis din siya. Ayan. Fast and accurate naman both biometrics. So tayo? Speaker test. Try natin siya sa sound level meter. What's up mga ka-J-Vlog and welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, syempre, dumaan yung weekend. Syempre, maraming pumunta dito. So pagdating sa sound level meter, naka-measure tayo ng 89 decibels. So, dual stereo speaker siya, yung loudness is nasa average level lang naman. So, depende rin siguro sa video na ipe-play mo. Pero so far, maganda dito yung bass quality niya. Hindi siya tunog lata, mga J-Vlog. So, sa ganitong presyo na 3 Plus, ay naka-dual stereo speakers na siya for immersive sound and good bass quality. Kaya ako i-rate ko yung speaker neto sa kanyang presyo na 3,000 pesos. Of course, ang score ko dito nasa perfect 10. Dahil ilan lang ang smartphone brands ang naglalagay ng dual stereo speakers sa ganitong halaga lang. So, next is explore natin yung camera ng Infinix Smart 9. So, dito tayo sa AI cam. So, meron tayo dito additional settings like, ayan, meron tayo AI focus, customized watermark, yung meron phone model sa baba natin mga photos. Pwede natin arrange yung shooting methods at mag-scan ng QR codes at meron din siyang HDR mode. Meron tayong flash, aspect ratio, and yung filters. So, meron siyang mga filters dyan. Meron tayong 2x zoom na hanggang 4x digital zoom lang siya. Sa video naman, ang pinaka-max is Full HD 1080p up to 30 FPS. Meron tayong short video mode. Beauty mode sa rear camera, yan, very important din naman yan. Meron tayong portrait mode for background blur at meron tayong panorama shot. Sa front cam naman, imbis sa panorama, meron tayong tinatawag na wide selfie. Meron din tayong portrait mode. Meron din tayong beauty mode. Beauty mode, pinaka-importante yan of course sa front camera ng isang smartphone. Ito yung default AI cam.
Sa video naman, pinaka-max rin is Full HD 1080p up to 30 FPS. At sa short video, ayan, available din dito sa front camera ng Infinix Smart 9. So very simple lang naman po ang camera app ng Infinix Smart 9. Mamaya nagpakita naman ako ng photo samples pero ito itsura ng front cam niya. Not bad for a 3,000 pesos smartphone, di ba? Not bad din naman siya. Video sample rear camera of the Infinix Smart 9. Ang pinaka-max sa resolution niya is Full HD+. Pinaka-max sa resolution niya is Full HD 1080p at 30 FPS. So yan, kung makikita niyo parang very shaky siya dito sa video ko. Ewan ko kung dito sa pag-save is shaky rin. Pero yun yung quality niya. Nasa outdoor tayo . So video sample front-facing camera of the Infinix Smart 9. So nasa outdoor na tayo pero medyo madilim . Ewan ko lang kung sa screen lang yun or iba yung pagka-video quality niya. Pero yan yung quality. So kaya na mag-judge. Pero for me, pag habang sinushoot ko siya madilim . Ewan ko lang kung sa pag-save o okay. And the mic, judge nyo na rin. So yun mga ka-J-Vlog, ang ating full review dito sa Infinix Smart 9. Ang pinaka-main na tanong kung sulit ba itong smartphone na to. Definitely mga ka-J-Vlog, napaganda i-purchase ng Infinix Smart 9 lalo na sa kanyang presyo. Super duper affordable lang. Magkakaroon na kayo ng isang budget smartphone na magandang performance. Kasi yung G81 to be honest, hindi yan mabagal lalo na sa mga budget smartphones. Pero kung hardcore gamer kayo, definitely manage your expectation. 64GB lang, 3GB of RAM. Mababa lang yan. Kaya kung solid kayong gaming smartphone, doon kayo sa mga higher entry level. Budget side, marami pa rin magpe-prefer nito kasi iba ay gagamitin to for casual things, calls and text, social media. Pwede rin siya as a navigating tool. 64GB, nagtatanong kung sulit pa ba? Depende na lang talaga yan sa user. Kung sa user lang kayo na hindi naman ma-download ng apps, Facebook lang, TikTok, YouTube, pwede pa naman yung 64GB sa casual user na yan dahil expandable naman ang kanyang storage via micro SD card. So doon nyo na lang i-store yung mga files, audios, videos, and pictures. Yun ang maganda, expandable siya. So 64GB again for casual user, pwede pa yan. Yung hindi masyadong power hungry when it comes sa mga storages. Pero meron namang option na 128GB na ang Infinix Smart 9 na mas mahal lang siya ng konti ata. Wala pa naman 1,000 yung inexpensive ng 4GB 128 ng Infinix Smart 9. So maganda talaga. Yun pa yung isang downfall pala nito is yung Go Edition. So sayang kasi G81 chipset. Ito nga, G81, naka-full Android, Tecno Spark 30C. Pero itong Infinix Smart 9, G81 din, pero naka-Android Go Edition. I don't know kung bakit gano'n. Siguro para magkaroon ng difference sa mga ibang brands. Kasi pag smart talaga na Infinix, focus niyan is Go Edition. Lalo na rin yung Tecno Spark Go. Go Edition din talaga ang habol niyan. Pero kung kaya naman ng chipset, bakit mo pa i-Go Edition? Diba? Sayang din. Para sana magamit nila yung full potential. Hindi naman pala meaning niya pag Go Edition ay pangit. Meron lang mga certain limitation when it comes sa application and yung mga ibang features ng Android ay hindi natin makikita sa Go Edition. Go Edition nakadesign yan sa mga chipset na mamabagal at sa mga mabagal na smartphone para sa mga light versions ng apps. Pero dito kasi, hindi mo naman kailangan yun kasi mabilis naman siya. Diba? Okay naman yung chipset niya, very reasonable. So yun mga ka-J-Vlog, kung interested pala kayo dito bumili ng Infinix Smart 9, ilalagay ko po yung link niya sa description box. I-check nyo na lang.